Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 3, Week 7, Pagpapahalaga sa Agrikultural na Pamumuhay. Para sa unang araw. Saan galing ang pagkain na ito? Sino ang nagtanim o nanghuli nito? Para sa layunin ng ating aralin na ipakita ang pagpapahalaga sa agrikultural na pamumuhay sa kinabibilangang komunidad. Nakalikha ng sining na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga magsasaka at mangingisda. Poster, isang malikhaing sining ng pagpapahayag ng ideya, paalala, babala o advokasya sa pamamagitan ng pagsasama ng mga larawan, kulay at maikling salita o parirala upang madaling maunawaan ng mga makakakita nito. Ating basahin ang maikling kwentong pinamagatang si Lito, ang anak ng magsasaka. Tuwing madaling araw, habang mahimbing pang natutulog ang karamihan sa kanilang barangay, gising na si Lito. Siya ay 7 taong gulang at anak ng isang magsasaka. Kasama ang kanyang tatay Ramon, tumutulong si Lito sa pagtatali ng mga punla ng palay bago ito itanim. Nakatsinelas lamang siya, may bitbit na maliit na timba at isang ngiting puno ng sigla. Ano kaya ang pakiramdam ng ibang bata kapag kumakain sila ng kanin sa agahan? Tanong ni Lito habang nakatingin sa malawak nilang bukirin. Siguro hindi nila alam na may batang tulad ko na tumutulong sa pagtatanim para makakain sila. Dagdag pa niya. Pagkatapos ng gawain, bago mag-alas 7, nagmamadaling nagbibihis si Lito para pumasok sa paaralan. Bitbit ang kanyang lumang bag at baon na nilagang saging, siya'y masayang pumapasok. Masaya si Lito kahit pagod dahil alam niyang mahalaga ang kanilang ginagawa sa komunidad. Ang kanyang puso ay puno ng sipag, dangal at pagmamalasakit. At sa tuwing makakakita siya ng kanin sa kanyang pinggan, palihim siyang ngumingiti at nagsasabi sa sarili. Pinaghirapan naming itanim yan. Salamat tatay, salamat sa lahat ng magsasaka. Sino si Lito? Si Lito ay isang 7 taong gulang na bata at anak ng isang magsasaka. Ano ang ginagawa ng tatay niya? Ang tatay niya ay isang magsasaka na nagtatanim ng palay. Paano tumutulong si Lito sa sakahan? Tinutulungan ni Lito ang kanyang tatay sa pagtatali ng mga punla ng palay bago itanim. Bakit mahalaga ang ginagawa ni Lito at ng kanyang tatay? Mahalaga ito dahil tumutulong sila para may kanin na makain ang mga tao sa komunidad. Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa mga magsasaka tulad ng pamilya ni Lito? Maipakikita natin ang pagpapahalaga sa mga magsasaka sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang trabaho, hindi pagsasayang ng kanin at pagpapasalamat sa kanilang sakripisyo. Narito ang mga paraan ng pagpapahalaga sa agrikultural na pamumuhay, paggalang at pasasalamat sa mga magsasaka at mangingisda. Pagsabi ng salamat po kapag nakakakita o nakakausap sila. Paggawa ng liham o simpleng sulat, pasasalamat. Hindi pagsasayang ng pagkain, pag-ubos ng pagkain sa pinggan, pagpapaliwanag sa kapwa-bata na ang pagkain ay galing sa sipag ng mga manggagawa. Paglikha ng sining o poster,
Gumuhit o gumawa ng poster na nagpapakita ng kahalagahan ng mga magsasaka at mangingisda. Pagtulong sa simpleng paraan. Pagtulong sa pagtatanim ng halaman o gulay sa bakuran bilang suporta sa pagsasaka. Pag-aalaga ng halaman bilang bahagi ng pag-unawa sa buhay sa bukid. Gawain. Puso ko para sa magsasaka at mangingisda. Bibigyan kayo ng cutout na hugis puso o iguguhit ninyo ang hugis puso. Sa harap ng puso, gumuhit kayo ng larawan na nagpapakita ng isang paraan ng pagpapahalaga sa agrikultural na pamumuhay tulad ng hindi pagsasayang ng pagkain, pagtulong sa pagtatanim o pagpapasalamat sa mga magsasaka at mangingisda. Sa likod ng puso, isulat at kompletuhin ninyo ang pangungusap sa ibaba. Kung bibigyan ka ng isang kapangyarihan upang tulungan ang mga magsasaka o mangingisda, ano ito at bakit? Mag-interview sa magulang o kamag-anak. Ano ang maitutulong natin bilang pamilya sa mga nagtatrabaho sa agrikultura? Para sa ikalawang araw, pagpapahalaga sa agrikultura sa loob ng paaralan. Gawin ang mga sumusunod na kilos bilang ehersisyo. Pagsalok ng tubig. Gumaya ng pagsalok gamit ang balde. Yumuko kunwari, sumalok tayo. Ibuhos sa kaliwat kanan, 4 na beses. Pagtanim ng palay. Yumuko ng bahagya, ipatong ang 2 palad sa tuhod, kunwaring nagtatanim. 8 ulit. Pag-aani. Gumalaw ng parang pumipitas ng bunga sa itaas, sabay abot sa kaliwat kanan. 8 ulit. Pagwawalis ng bakuran. Gumamit ng 2 kamay sa harap. Iwig-iwig na parang walis, habang nagbe-bend. 8 ulit. Pagpapahinga sa lilim. Umupo o yumuko, huminga ng malalim 3 beses, kunwaring nagpapahinga sa lilim ng puno. Paglalayag ng bangka. Tumayo ng tuwid, kunwaring humahawak sa sagwan sa kanan at kaliwa. 8 ulit. Paghahagis ng lambat. Iikot ang katawan pa kanan, kunwaring inihagis ang lambat sa katapatin sa kaliwa. 4 na ulit bawat panig. Pagbubuhat ng huli. Yumuko, kunwaring kumukuha ng isda sa lambat, itaas sa balikat. 8 ulit. Paglinis ng isda. Gumamit ng kamay na parang kumukuskos sa isda habang bahagyang yumuyuko. 8 ulit. Pagpapahinga sa bangka. Tumayo ng tuwid, ipikit ang mata. Huminga ng malalim ng 3 beses. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang simpleng gawain upang makatulong sa mga gawaing agrikultural. Nakagagawa ng gawain na nagpapakita ng paraan ng pagtulong sa sektor ng agrikultura. Compost. Waste segregation. Paghihiwalay ng basura ayon kung ito ay nabubulok, di nabubulok o mapanganib. Sustainable farming. Paraan ng pagsasaka na nag-aalaga sa kalikasan na gumagamit ng natural na pamamaraan at hindi nananakit sa lupa, hayop o tao. Pagmasdan ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sa anong paraan kaya sila nakakatulong sa mga nagtatanim? Ang agrikultura ay mahalaga sa komunidad dahil dito galing ang kanin, gulay, prutas at iba pa nating pagkain. Narito ang mga simpleng gawaing makatutulong sa agrikultura. Pagtatanim at pangangalaga ng mga halaman o gulay sa school garden. Paglahok sa mga gawaing panghalaman gaya ng gulayan sa paaralan.
paggamit ng compost o pataba mula sa basura, pagtuturo ng waste segregation at paggawa ng compost bilang suporta sa sustainable farming. Pakikiisa sa pagdiriwang ng selebrasyon na may kaugnayan sa agrikultura, katulad ng World Food Day tuwing ika-16 ng Oktubre at National Rice Awareness Month tuwing Nobyembre at iba pang lokal na pagdiriwang. Pagtangkilik ng mga lokal na produkto sa kantina o school feeding program, pagtangkilik sa aning lokal at school feeding program, pagpapakita at pagpapakilala ng mga kamanghamanghang kwento ng magsasaka o mangingisda, pagpapahalaga sa kwento ng mga mangingisda at magsasaka bilang inspirasyon. Gawain halaman ko, alaga ko. Layunin, maipakita ang pagpapahalaga sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman sa paaralan. Panuto, pumili ng halamang itatanim, maaaring gulay tulad ng kangkong, kamote, pechay at iba pa na mayroon sa inyong bahay. Itanim ito sa paso, recycled bottle o itinalagang bahagi ng paaralang gulayan. Maghanda ng lupa, buto o halaman at tubig. Gumawa ng simpleng pangalan ng inyong halaman. Halimbawa, gulay ni Kiko o kamote ni Liza. Alagaan ang iyong tanim sa loob ng 1 linggo. Diligan ito araw-araw at tanggalin ang mga damo sa paligid. Ano ang iyong maaaring gawin sa iyong bahay bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa sektor ng agrikultura mula sa ating aralin sa araw na ito? Magtanong sa kapamilya ng ilang pang mga paraan upang maipakita ang pagpapahalaga sa agrikultura na maaaring magawa sa inyong mga bahay. Para sa 2 araw, pagpapahalaga sa serbisyong pang-industrial. Pagmasdan ng mga larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ika-4 na larawan. Sino-sino ang gumagawa ng mga bagay na ginagamit natin sa araw-araw? Paano kaya kung walang mananahi o karpintero sa ating lugar? Para sa layunin ng ating aralin, nakapagbibigay ng paraan ng pagpapahalaga sa mga manggagawa sa sektor industrial. Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga manggagawang industrial sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Hollow blocks, ginagamit sa paggawa ng pader ng mga bahay, gusali at iba pang estruktura. Ating basahin ang kwentong ito, si Mang Cardo at ang kanyang hollow blocks. Tuwing umaga, maagang gumigising si Mang Cardo. Bitbit ang kanyang pala at hulmahan. Siya ay tumutungo sa maliit na bakuran sa likod ng kanilang bahay. Abay, simulan na natin ito. Araw-araw ay may umaasa sa gawa kong hollow blocks, masiglang sabi ni Mang Cardo. Si Mang Cardo ay gumagawa ng hollow blocks, mga bloke ng semento na ginagamit sa paggawa ng bahay, paaralan at iba pang gusali. Una, hinahalo niya ang buhangin, graba at semento. Pagkatapos ay binubuhos niya ito sa hulmahan. Hinahayaang matuyo ito ng ilang oras at saka inaalis sa hulmahan. Pinapatuyo pa ito ng ilang araw bago ibenta. Isang araw, dumaan si Teacher Liza. Mang Cardo, salamat po sa mga hollow blocks na ginawa niyo. Yan po ang ginamit sa bagong silid-aralan namin. Napangiti si Mang Cardo. Nakakatuwa namang marinig yan, basta para sa kabutihan ng mga bata, mas masarap magtrabaho. Mula noon, mas lalo siyang naging masipag
Alam niya na sa bawat hollow block na kanyang ginagawa, may isang batang mas ligtas at mas komportableng makakapag-aral. Bakit mahalaga ang trabaho ni Mang Carlo sa komunidad? Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga katulad niya? Gawain salamat po gawa ng industriya. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang uri ng manggagawang industrial na makikita sa kinabibilangang komunidad. Mananahi, mekaniko, karpintero, panadero, at iba pa. Iguhit sa malinis na papel ang isang eksenang nagpapakita ng paggawa ng produkto o serbisyong industrial. Isulat sa ibaba ng larawan. Pinapahalagahan ko ang mga manggagawang ito dahil patlang. Ano ang natutunan mo tungkol sa mga taong may kabuhayang pang-industrial? Ano ang gagawin mo upang ipakita ang iyong pasasalamat sa kanila? Para sa ika-4 na araw, pagpapahalaga sa sektor pampinansyal, manggagawa. Anong mararamdaman mo kung hindi mabigay ng tamang sukli ang cashier? Bakit dapat tapat at maayos ang mga taong humahawak ng pera? Para sa layunin ng ating aralin na ipakikita ang pagpapahalaga sa mga sektor pampinansyal, kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan. Cashier, tumatanggap at nagbibigay ng bayad. Bankero o teller, nag-aalaga ng pera ng tao. Tindera o negosyante, nagbebenta ng produkto at tumutulong sa takbo ng ekonomiya. Remittance worker o loan officer, tumutulong sa pagpapadala at pagpapahiram ng pera. Ang kabuhayang pampinansyal ay tumutukoy sa sektor na may kinalaman sa pamamahala ng pera at iba pang yaman. Mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kabuhayang pampinansyal. Pagtitipid ng pera, paggamit ng alkansya at pag-iwas sa pagbili ng hindi kailangan. Paggalang sa mga taong may ganitong kabuhayan, pagpapakita ng magalang na pakikitungo sa mga nagtatrabaho sa bangko, bahay sanlaan o kooperatiba. Pagtangkilik sa serbisyo ng mga taong nasa kabuhayang pampinansyal, halimbawa paghingi ng resibo sa pagbili, pag-obserba ng maayos na pila sa bangko o tindahan. Pagpapakita ng tiwala at pagiging tapat, halimbawa pagbabalik ng sukli, pagiging matapat sa pagbabayad o pag-iwas sa panloloko. Gawain, hahatiin ng klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng sitwasyong isa sa dula. Bibigyan kayo ng 5 hanggang 10 minuto para magplano at 2 hanggang 3 minuto para sa pagsasadula. Maging malikhain, maaaring gumamit ng simpleng props, pera-perahan, bag, kahon, ilang counter at iba pa. Mga sitwasyon sa bawat pangkat. Unang pangkat, nangutang si Lando sa kanilang kooperatiba. Sitwasyon, sumali si Lando sa kanilang kooperatiba. Bilang miyembro ay maaari siyang mangutang ng halaga upang makapagsimula ng kanyang negosyo. Focus, pagpapakita ng magandang pakikitungo at aktibong pagbabayad sa inutang na pera. Ikalawang sitwasyon, sa bangko kami nagdeposito. Sitwasyon, ang nanay at anak ay nagtungo sa bangko para magdeposito ng pera. Maayos ang pakikipag-usap sa teller. Paggalang sa patakaran ng bangko at pasasalamat sa serbisyo. Ikatlong pangkat, nagbayad si tatay sa grocery.
Sitwasyon, kasama ang anak, si tatay ay nagbayad sa cashier. Tiningnan nila kung tama ang sukli at ngumiti pagkatapos. Focus, pagtanggap ng sukli ng maayos at pagtanaw ng utang na loob. Ika-4 na pangkat, nagsangla ng kwintas si Marta sa bahay sanglaan. Sitwasyon, napilitang magsangla ng kwintas si Marta upang magkaroon ng agarang pera para magamit sa pagbili ng gamot ng kanyang mga may sakit na anak. Focus, pakikipag-usap ng mahinahon bilang pagpapakita ng respeto. Ano ang natutunan mo sa iyong ginampanan? Paano natin maipapakita ang respeto at pagpapahalaga sa mga taong humahawak ng pera sa komunidad? Para sa inyong karagdagang gawain, magtanong sa magulang o kasama sa bahay na nakatatanda ng isang tindera, cashier o remittance worker sa inyong barangay. Isulat ang pangalan ng kanilang trabaho, ano ang kanilang ginagawa, bakit sila mahalaga sa komunidad.